So guys, good morning, may buntag, buenos dias, at magandang umaga Pilipinas. At ikalawang araw ngayon ng filing of candidacy sa lahat ng posisyon para sa 2025 midterm elections, local or national. Bukod sa mga tatakbo ng mga old at traditional politicians, mga bagong salta, at mga artista, ay meron ding mga sikat at medyo sikat na vloggers at influencers na tatakbo ngayong 2025 elections. So sino kaya mga vloggers ang tatakbo sa 2025? So unahin natin si Doc Willie Ong. So akala ko di natatakbo itong si Doc Willie kasi nung nakaraan nag-anunsyo siya meron siyang cancer. So tutuloy pala itong si Doc Willie Ong at tatakbo siya sa pagkasenador. So meron akong separate video about kay Doc Willie Ong, abangan nyo. So tatakbo siya sa ilalim ng Aksyon Demokratiko ni Isko, at ang magpapile ata sa kanyang COC ang kanyang asawa na si Doc Lisa, habang nasa gamutan pa itong si Doc Willie Ong. So yan si Doc Willie Ong. Pangalawa, itong si Mocha. Bukod sa pagiging vlogger, influencer at kilalang supporter ni dating President Duterte, ay si Mocha naging actress, artist, at isa sa mga lead member ng Mocha Girls. Itong si Mocha ay tatakbo hindi sa kongreso, kundi sa City Council ng Maynila, sa District 3 ata yun. So tatakbo siyang konsihal ng Maynila sa ilalim ng Aksyon Demokratiko ni Yorme Isko. So yan si Mocha. Pangatlo, itong si Rosmar. So meron pa yung ginagamit ko, ito bleaching cream ni Rosmar na pampaputi. So si Rosmar, bukod sa pagiging negosyante, ay isa pa nagbablog din ito si Rosmar, no? Nagbablog. So tatakbo si Rosmar bilang konsihal diyan sa District 1 ng Maynila. Kung si Mocha sa District 3, ito si Rosmar sa District 1 diyan sa Tondo. Tatakbo siyang independent at independent. So wala siya sa line-up ni Isko or kay Lacuna. So yan si Rosmar Tan. Ang isa pang tatakbong vlogger, political vlogger to itong si Mark Gamboa. So kilala naman ng ilan kung sino itong si Mark Gamboa. Siya yung nasa likod ng Models of Manila. Medyo napapanood ko to sa YouTube, itong si Mark Gamboa. So mostly ang kanyang content ay politics, minsan din mga sports at showbiz. So mostly talaga itong politics, at medyo nakakasama ito nila Richard Herdarian at Professor Lamas, no? Akala ko din si Lamas, tingnan natin kung si Secretary Lamas ay tatakbo bilang senador. So parang narinig ko tatakbo itong senador So itong si Models of Manila, akala ko nagbibiro lang, pero totoo pala, tatakbo siya bilang senador, independent ata, no? At ang tanong dyan ay susuportan kaya siya ni Isko, kasi Isko niyan tong si si Mark Gamboa. So tignan natin. So good luck dyan kay Models of Manila, Mark Gamboa. At isa pang political vlogger na tatakbo sa 2025 ay itong si Attorney Enzo Recto. Nag-anunsyo siya na tatakbo siya bilang party list representative. So sino ba yan si Enzo Recto? So si Enzo Recto ang totoong pangalan niyan ay si Attorney Ricky Tomortorgo. So kilala naman ng ilan kung sino yan si Attorney Enzo, lalo na yung mga kakampings dyan, kasi prole nitong si Attorney Enzo from Naga Bicol. Isa siyang political scientist, law professor, at ngayon vlogger. Madalas napapanood ko ito sa YouTube, itong si Attorney Enzo. So tatakbo siya bilang party list. Ang party list na tatakbuhan niya ay Bunyog. Siya yata yung leader dyan.
Noong 2022, tumakbo na yan pero natatalo. Pero ngayon, 2025, sinubukan niyang tatakbo dyan sa bilang party list representing Bunyog. So, yan si Attorney Enzo Recto. Sino pa kaya ang tatakbo? Sino kaya sa mga vloggers ngayon ang tatakbo this coming election 2025? So, may narinig ako, baka tatakbo si Bostoyo, baka tatakbo din si Diwata. So, abangan natin sinong mga vloggers at influencers ang tatakbo ngayon 2025 midterm election. So, abangan natin. Second day ngayon ng filing, kahapon nagsimula. So, abangan natin sino mga artista at iba pang personalidad ang tatakbo.